Magandang araw po sa bawat isa. Muli po, ako po si Brother Francis Hernandez. At sa araw po na ito, pag-aaralan po natin kung paano paghahandaan ang mga kahirapan at pag-uusig na darating sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Ito po ay kalakip ng ating mga pag-aaral patungkol sa huling panahon sapagkat ang ating pong henerasyon ay kabilang sa huling araw. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami panipapakumbaba, nagbibigay parangal sa inyong pangalan. Humihiling kami ng patnubay, O Diyos, sa aming pong gagawing pag-aaral. Ihanda po ninyo aming mga pusong, aming mga isip. Patawarin kami sa aming pong mga kasalanan. Linisin ang aming karumihan at hinihiling ang paggabay ng inyong banal na Espiritu. Itago ang inyong lingkod upang ikaw lamang, O Diyos, ang siyang mahayag na dakila at karapat-dapat. Maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, ang ating pong pag-aaral ngayon ay kung papaano po natin paghahandaan ang mga kahirapan at pag-uusig na darating sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig sa ating Diyos. Isa pong katotohanan na dakila na hindi po may pasasubali sa Biblia ay ang katotohanan na ang lahat ng mga mananampalataya ay makararanas ng mga kahirapan at pag-uusig. At marami pong mga talata sa salita ng Diyos ang magpapatunay nito. Magbibigay po ako ng ilan. Sabi po sa Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Muli po sabi doon, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasabi dito. Sabi naman po sa pangalawang Timoteo 3:12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mabuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Kung tayo daw po ay nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang mga alagad, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, tayo daw po ay tiyak na daranas ng mga pag-uusig. Sa Apostol Pablo naman po, ang sumusulat nito kay Timoteo, ito ay para sa ating lahat. Ang sabi naman po sa Filipos 1:29, Filipos 1:29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ipinagkaloob. Sa ibang salin po, ito ay regalo. Ito ay biyaya. Ang pagtitiis po natin bilang tanda ng ating pananalig sa Panginoong Hesus ay may kalakip na pagtitiis. Ito po isang aralin na hindi natin pwedeng iwasan o kaligtaan. Huwag po tayong maniniwala sa mga turo, huwag po tayong maniniwala sa mga nagsasabi na kapag tayo na ipagkaisa na kay Kristo, natatapos po ang mga problema. Iyan po ay magpapatuloy. Sa katotohanan po, kapag tayo na ipagkaisa sa Panginoon, marami mga pag-uusig at pagbatikos ang darating sa atin. Mga kahirapan dahil sa tayo ay naninindigan sa kabanalan at pag-ibig ng Panginoong Hesus. Hindi po ipinangako ng Panginoong Hesus o ng alinman po sa mga alagad ang buhay na magaan na walang problema. Ang ipinangako po ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Hesus sa atin, habang tayo po ay nasa sanlibutan ang kapayapaang hindi malirit ang Kanya pong ipagkakaloob sa atin sa gitna ng unos. Iyon po ang kahulugan ng kapayapaan. Na sa kabila ng lahat ng mga pag-uusig ng mga kahirapan, mananatili po tayo na nakasandig sa Panginoon na hindi nawawasak at hindi nagigiba. Ang pagtitiis po sa mga kahirapan na ating dinaranas at daranasin pa ay maraming pakinabang. Hindi po inilagay ng Panginoon Diyos o nilayo ng Panginoong Hesus na ang mga problema na yan ay wala pong dahilan o walang layunin sa ating pong mga buhay. Mayroon po na mga pakinabang na idinudulot ang mga kahirapan na ating pong dinaranas sa bawat araw.
Sabi po sa Roma 8 verse 18, Roma chapter 8 verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Ulitin ko po, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Isa po palang layunin ng ating mga pagtitiis ay upang bigyan ng higit na bigat, upang bigyan ng higit na kahalagahan ang mga karangalan, kaluwalhatian na ipapahayag po sa atin ng Panginoong Hesus sa kabilang araw. Sabi nga po doon sa kasabihan, no gods, no glory. Kung wala po ang pagsubok, hindi natin mararamdaman yung tagumpay. At ganoon din po sa Kristiyanong pamumuhay. Sa higit na pagdurusan na daranasin natin dito, higit din naman nating malalasap ang kaluwalhatian po na darating. Kaya po ipukod natin ang ating paningin sa kaluwalhatian darating upang ang mga kahirapan natin dinaranas ngayon, sa halip na mangwasak sa atin, ay magbigay ng pag-asa, magbigay ng kapanatagan, sapagkat alam natin sa kabilang buhay, ang kaligayahan sa piling ng Diyos ay higit-higit at mawawalang kabuluhan ang lahat ng ating mga paghihirap na dinananas dito. Pagdating sa langit, ang mga bagay na ating pinagdaanan dito ay magiging patotoo ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Sabi naman po sa Roma 5, 3-5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Isa pa pong pakinabang ng mga pag-uusig, kahirapan na ating pong dinaranas ngayon at daranasin pa sa hinaharap ay upang ang ating pong pagkatao, upang po ang ating karakter ay higit na mahubog, ay higit na maging kawangis ng mukha, larawan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin na mga mananampalataya. Malaking bahagi po ang ginagampanan ng ating mga kahirapan, ng ating po mga pag-uusig upang ang ating puso, upang ang ating pagkatao ay higit na maging malapit na kalarawan ng Panginoong Hesukristo. Huwag po natin kalilimutan ang sinabi po sa Roma 8:28 verse 29. Sabi po dito, Roma 8 verses 28-29, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa simula't mula ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Ang lahat daw po ng mga bagay na nangyayari sa atin ay mabuti sa paningin ng Diyos. Pinapahintulot po niya kahit ang mga problema na yan, kahirapan niyang pag-uusig upang tayo ay hubugin palapit sa larawan ng Panginoong Hesus. Iyan po ay isa sa mga layunin kung bakit tayo nakaranas ng mga paghihirap, ng mga pag-uusig upang ating pagkatao ay mahulma patungo sa larawan ng ating pong Panginoong Hesus. At ngayon po, nais ko din po sabihin sa inyo na sa huling panahon, may darating po na mga kahirapan na higit pa sa lahat ng naranasan ng sangkatauhan sa lahat ng nakalipas na panahon. Ulitin ko po, may darating po na mga kahirapan, pag-uusig, pagtitiis na higit-higit na mas malubha kaysa sa buong kasaysayan na naranasan ng tao. Ang tinatawag po dito ay ng mga nag-aaral sa Biblia, ang tawag po dito ay tribulation. Ito po ay 7 taon, ang tagal. Nasabi din po sa Biblia, tinatawag din po ito na Jacob's Trouble. At sa loob po ng 7 taon na yun, mararanasan po natin
ang pinakamatinding mga kahirapan sa daigdig na hindi pa nararanasan ng tao. At nais ko pong sabihin sa inyo, ang ating pong henerasyon ay nalalapit na maranasan ang mga bagay na ito. Sabi po sa Mateo 24:21 to 22, Mateo 24:21 to 22, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pineklik ng Diyos sa mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Malinaw po ang sinabi doon. Ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain at sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Mateo 24 po yun. Mateo 24:21 to 22. Pag po binasa natin, pinag-aralan po natin ang Mateo 24 sa mga darating pong aralin sa hinaharap. Ito po ay tumutukoy sa mga huling araw, sa tribulation, sa abomination of desolation o yung pagsalaulan ng Antikristo, sa pagsamba sa Diyos, sa paglapastangan sa templo, at ang pagdating po ng Panginoong Jesus. Yun po ang tema ng Mateo 24. At nalalapit po ang henerasyon natin na danasin ng mga paghihirap at ang mga pag-uusig ngayon. At lahat po ng ating naranasan mga kahirapan, ang lahat po ng naranasan ng buong mundo sa pandemya ng COVID-19, coronavirus, lahat po iyon ay magsisilbing napakaliit kumpara sa mga paghihirap pa na atin pong naranasin. Pag po binasa natin aklat ng pahayag, ang Revelation, kahuli-huli aklat sa Biblia, makikita po natin ang mga kahindik-hindik na mararanasan po ng tao sa mga huling araw. At tayo po ay palapit patungo doon. Ngayon po, balik po tayo, mayroon pong matinding babala na sinasabi po ang Biblia patungkol po sa mga kahirapan at pag-uusig na darating sa huling panahon. Nasabi po doon, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig at tatalikod sa pananampalataya. Ulitin ko po, sa mga kahirapan na daranasin ng tao at ng mananampalataya sa panahon na yon, sa loob po ng 7 taon na yon, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig at tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sabi po sa Mateo 24:10 to 12, pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Muli po ulitin ko. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Pansinin po natin ang mga talatang yun. Yun po ay Mateo 24, talata 10 hanggang 12. Ang sabi po doon, dahil po sa pagsasakdal, pagpapahirap at pagpatay, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At dahil din po sa lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Dalawang bagay po ang babagsak sa maraming nagpapakanalamanan ng palataya sa darating ng mga pag-uusig. Pakinggan po ninyong mabuti. Dalawang bagay po ang ibabagsak sa mga mananampalataya pagdating po ng mga kahirapan na darating sa ating henerasyon. Pananampalataya at pag-ibig. Marami ang tatalikod sa pananampalataya at marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Pananampalataya at pag-ibig. May mga tagubilin po ang salita ng Diyos upang mapaghandaan po natin ang mga bagay na ito, sapagkat kung tayo po ay manlalamig sa ating pag-ibig, kung tayo po ay tatalikod sa ating pananampalataya, sa oras po na dalasin natin ang kahirapan na iyon, ang matinding pag-uusig na iyon na hindi pa naranasan ng tao, kung tayo po ay tatalikod at mawawala po, manlalamig sa ating pag-ibig, tayo po ay nanganganib na hindi mapabilang sa mga maliligtas. Ulitin ko po, kailangan po natin seryosohin ang bagay nito sapagkat ang personal po nating kaligtasan ay
nakasalalay dito. Ano po ang solusyon? Pag-ibig at pananampalataya upang mapagtagumpayan ang mga kahirapan at pag-uusig na darating. Kailangan po, ito po yung panahon na siguraduhin natin sa ating mga puso. Siguraduhin natin sa harapan ng Diyos na talagang ganap, maalab ang ating pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Ito po ay panahon ng tunay na pagsusuko ng buhay, na tunay na makikita sa atin na talagang tayo ay umiibig at sumasampalataya sa Panginoon. Hindi lamang po sa pamamagitan ng salita, hindi lamang po sa pamamagitan ng mga gawa, kundi una't higit sa lahat, sa pamamagitan po ng ating pagkatao na walang itinatago sa Diyos, na kung saan kapag tumingin sa atin ng Diyos, masusumpungan talaga ng Panginoon Diyos na tayo ay may pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Pag-ibig at pananampalataya. Una po, pag-ibig sa Diyos at hindi paglilingkod lamang. Lilinawin ko po, pag-ibig sa Diyos at hindi paglilingkod lamang. Sabi po sa Pahayag 2:1-5, ito po ay mensahe ng Panginoon Jesus para sa iglesia sa Efeso. Subalit pwede din po natin tanggapin na aral para sa ating mga sarili. Sabi po doon, Pahayag 2:1-5, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y Juan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis na maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako riyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Nakakatakot po ang sinasabi ng Panginoong Jesus patungkol sa iglesyang ito. Napakasipag na iglesyang ito. Marami siyang ginagawa. Siya ay nagpapagal at nagtitiis. Siya ay naglilingkod at patuloy na nagtatapat sa Panginoon. Subalit, alam ng Diyos ang laman ng kanilang mga puso. At sinabi ng Panginoong Jesus, isang bagay ang ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Mga kapatid, suwiin po natin ang ating sarili. Ang ministeryo na ating ginagampanan sa ating mga simbahan ay hindi sukatan ng ating lalim ng pag-ibig sa Diyos. Ulitin ko po, ang ating mga ministeryo ng ating mga paglilingkod ay hindi sukatan ng ating lalim ng pag-ibig natin sa Diyos. May mga pagkakataon na mga ministeryo natin ay panlabas. May mga pagkakataon ng ating mga paglilingkod ay panlabas upang pantakip sa lahat ng kabulukan ng ating puso. At hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Nais po ng Panginoon dahil po sa mabubdog nating pag-ibig sa Kanya, nag-uumapaw ang pag-ibig natin sa Kanya na nagbubunga ng ating mga paglilingkod. Sapagkat ang una pong tinitingnan ng Diyos ay ang ating mga puso bago ang ating ginagawa. Hindi po masama ang maging masipag, hindi po masama ang lahat ng mga sakripisyo na ginagawa natin sa ministeryo. Subalit, ang una pong tinitingnan ng Panginoon ay ang ating mga puso. Ayon po sa pag-aaral ng mga scholar, ito pong 7 iglesia na ito, 7 iglesia po ito na sinulatan ng Panginoong Jesus sa panahon po ni Apostol Juan na sumulat po ng pahayag. Sa 7 iglesia po na ito, mayroon po sa kanila na hindi nakasunod sa mga tagubilin pagtutuwid ng Panginoong Jesus. At ang sabi ng Panginoong Jesus doon sa mga sulat ngayon sa 7 iglesia, aalisin ko ang iyong ilawan. Ibig sabihin, aalisin ko ang iglesia sa lugar na yon. At ang sabi po ng mga scholar, ang ilan sa mga iglesia noon ay hindi tumalima sa mensahe ng Panginoong Jesus. Kaya nawala ang iglesia doon sa mga lugar na iyon.
At hanggang ngayon ay wala pong iglesia doon sapagkat inalis nga po ng Panginoong Hesus. Nakakatakot. Tingnan po natin ang ating iglesia. Tingnan po natin ang ating mga simbahan. Una po tayong tumingin sa ating mga sarili. Kamusta po ang ating buhay? Tayo po ba ay naglilingkod? Hiwalay ang pag-ibig sa Diyos? Tayo po ba ay naglilingkod na wala tayong damdamin ng tunay na pagmamahal sa Diyos? Tayo po ba ay naglilingkod ng napipilitan lamang? Tayo po ba ay naglilingkod na nagre-reklamo? Tayo po ba ay naglilingkod na madalas dumadaig na tayo napapagod? Ang nais po ng Panginoon ay buong puso na pag-ibig sa Kanya, na magsasanyi upang tayo ay buong puso din na maglingkod sa Kanya. At yun po ang Kanyang nais. Kung wala po tayo sa ganung kalagayan, sa mga darating po na paghihirap at pag-uusig, tayo po ay babagsak. Hindi po sapat na tayo maglingkod at maglingkod lamang. Dapat po una sa lahat, maglaan tayo ng oras para sa ating relasyon sa Panginoon Diyos bago po tayo maglingkod at umabot sa ibang tao. Kapag po tayo ay sobrang abala, katulad po ni Martha, ang ating pong paningin ay magiging nakatingin lamang sa ating mga kamay, sa ating mabubuting gawa, sa ating mga paglilingkod, at hindi na po natin magagawa na tularan si Maria na umupo sa paanan ng Panginoong Hesus upang makinig, upang makipag-liig sa Panginoong Hesus. At sabi ng Panginoong Hesus, iyon ang pinakamahalagang bagay at hindi iyon aalisin kay Maria. Ang nais po ng Panginoong Hesus, bago po ang lahat, bagong ating mga paglilingkod, tayo po muna umupo sa Kanyang paanan, nakipag-usap, makinig sa Kanya, at ayusin ang ating relasyon. Napakainam po, napakainam ang ganun pong bagay na bago tayo maglingkod, tayo ipuspos ng pag-ibig at kalapitan sa Panginoong Hesus. Bunga po ng pakikipagniig natin sa Kanya ng personal, sa ating mga silid. Habang tayo po ay nananalangin, nagpupuri at nag-aaral ng Kanyang salita na wala pong iba na nakakita kundi ang Panginoon Diyos lamang. Pangalawa po, upang mapagtagumpayan po natin ang mga kahirapan at pag-uusig na darating, pag-ibig sa Diyos at hindi sa sanlibutan. Pag-ibig sa Diyos at hindi po sa sanlibutan. Ito po ang panahon na dapat nating alamin sa ating sarili. Baka ang ating puso ay nahahati sa dalawa. Baka po ang ating puso ay umiibig sa Diyos at may bahagi din naman na umiibig sa sanlibutan. Subalit maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po ito pwede pagsamahin. Kapag umiibig ka sa sanlibutan, hindi ka umiibig sa Diyos. At kung umiibig ang tunay sa Diyos, ay hindi ka umiibig sa sanlibutan. Nasabi po sa unang Juan 2:15 to 17, 1 John chapter 2, verses 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ulitin ko po, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Yan po ay napakarami. Ang lahat po ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Lahat po ng ito ay mawawala, sabi po sa talata. Subalit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Na kapatid, ang isa pong problema sa ating panahon ngayon, tayo po ay nagiging manhid sa mga bagay na makasanlibutan. Inaakala po natin na ang mga bagay sa sanlibutan na ating tinatangkilik ay mga bagay na banal din. Ang ating pong panahon ngayon
ay nasa panahon po ng pagiging malinggam-gam na kung saan hindi po natin alam matukoy ang mga bagay na banal sa mga bagay na hindi banal. Ang mga bagay po na hindi banal, ang mga bagay na nagtataguyod ng mga makalamang pagnanasa, ang mga bagay po na nagtataguyod ng lahat ng nasa ng laman, nasa ng sanlibutan, pagmamalaki sa buhay, lahat po iyan ay hindi sa Diyos. Magbibigay ko ng ilang halimbawa. Ang ilang po dito sa sasabihin ko ay hindi naman likas na masama, subalit ang labis at ang walang kontrol na paggamit nito ay nagpapakita na tayo po ay may pag-ibig sa sanlibutan o sa mga bagay na nasa sanlibutan. Luna po ay cellphone. Kapag po tayo ay may cellphone na maayos, at kapag may lumabas na bagong cellphone, at tayo po ay may pagnanais na bumili at bumili na bumili, kada may lumalabas na bagong modelo, kahit na ang ating cellphone na ginagamit ay maayos pa, ibig sabihin, meron po tayong pag-ibig sa sanlibutan. Meron po tayong pag-ibig at wala po tayong kakontentuhan. Kung tayo po ay madaling mapukaw sa mga bagong gamit, sa mga bagong gadget na hindi naman natin kailangan, subalit agad nating binibili, subalit agad tayong natutokso na iyon ay kuhanin, na iyon ay magkaroon din tayo, iyon po ay senyales na may mali sa ating mga puso. At kailangan po natin itong itama sa harapan po ng Diyos. Isa pa pong halimbawa yung mga teleserye. Kung tayo po ay nasanay na manood ng mga teleserye, lalo po ng panahon na wala pang lockdown, wala pang COVID-19, mga bago yung teleserye. Kung tayo po ay nasanay na gabi-gabi mula po alas 7 hanggang alas 9, alas 7 hanggang alas 10, tayo po ay nanonood ng mga bagay niyan at hindi tayo mapakali kapag may isang episode na hindi po tayo mapanood. Mga kapatid, may mali sa ating puso. At ang ibubunga niyan, ilalayo tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. Ano ba ang mga mensahe ng teleserye? Ano yung mga pinapakita nito? Galit, paghihiganti, mga pagseselos, pangangalunya, pakikiapid, kayabangan, subalit tinatangkilik natin sa mga puso. Lahat po, tinatangkilik natin sa ating mga puso. Lahat ng yan, lahat ng mga emosyon na yan ay makalaman at makasanlibutan. Subalit, itinataguyod ng mga palabas na iyan. At sa sandali na hindi natin kayang palampasin ang mga episode na yan, ang pinagpupuyatan natin, pinagpapaguran, may mali sa ating mga puso. Bakit tayo nahuhumaling mga mananampalataya sa mga bagay na ito? Na ang ipinopromote, na ang itinataas ang mga bagay na hiwalay sa kabanalan at pag-ibig ng Diyos. At kapag tayo nanonood na nun, dumudumi ang ating mga puso, mapapagod ang ating isip, mapapagod ang ating pisikal na katawan, at tayo pupunta sa ating silid. Ang ating panalangin ay magiging napaka-iksik sapagkat tayo ay puno ng stress at puno ng kamamahan sa ating puso. Tulog tayo na may mga bagay na basura sa ating puso at isipan na tayo din na naglagay. At tayo ay gigising ng mabigat na pakiramdam, tayo magtatrabaho, mag-aaral sa maghapon, at pagdating sa tahanan tayo muli ay manonood ng mga bagay na ito. Sa madaling salita, tayo po ay nagiging alipin ng mga bagay na ito. Hindi po tayo dapat na alipinin ng mga bagay na ito sapagkat binili na po tayo ng dugo, ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Napakalaking halaga po ang pinambili sa atin. Kaya po dapat ang lahat sa bahagi ng ating pisikal na katawan, panloob at panlabas, ng ating kaluluwa at spirito ay dapat po na pinapagamit natin sa katwiran, sa kalooban ng Diyos. Isa pa po na halimbawa, K-pop, addiction. Kung tayo po ay tumatangkilik sa mga bagay na ito at humihiyaw pa at pinakabit yung mga sticker sa ating notebook o naglalagay na po ng poster sa ating mga tahanan ng mga Korean na mga celebrities na ito o dancers o singers. Subalit, yung mga talata sa Biblia hindi natin mailagay sa ating mga kwarto, hindi tayo makapagsaulo ng mga talata sa Biblia. Subalit, alam natin ang nangyayari sa araw-araw na buhay ng mga iniidolo na ito, ng mga Korean man o kung ano man ang lahi niyan. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroon tayong pag-ibig na mali. Wala sa Panginoon ang ating pag-ibig.
wala sa Panginoon, kundi nasa tao, mga Diyos-Diyosan sa puso. At iyan ay hindi nakalulugod. Malung pamumuhay sa panghalimbawa, inggit, kawalan ng kakontentuhan, iyan po mga bagay na iyan ay nagpapakita ng pag-ibig sa sanlibutan at hindi po pag-ibig sa Diyos. Ngayon, patutunayan po ng salita ng Diyos na ang pag-ibig sa sanlibutan ang magsasanhi sa atin upang tayo tumalikod sa panahon ng mga kahirapan. Ang sabi po sa Pangalawang Timoteo chapter 4 verse 10, 2 Timothy 4 verse 10, iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Ang sumusulat po dito ay si Apostol Pablo. Nakasama po niya si Demas sa paglilingkod. Subalit, dahil sa pag-ibig ni Demas sa sanlibutan, iniwan niya paglilingkod, iniwan niya si Apostol Pablo. Dito po isa pong katotohanan. Kung tayo may pag-ibig sa sanlibutan, hindi po natin kayang sabanain ang mga kahirapan at pagtitiis, bunga po ng pagiging matapat na alagad ng Panginoong Yesus. Ulitin ko po, kung tayo umiibig sa sanlibutan, hindi natin kayang sabanain ang mga pagtitiis at kahirapan, bunga ng pagiging matapat na lingkod ng Panginoong Yesus. Sapagkat kung tayo umiibig sa sanlibutan, hindi tayo lalabas sa ating comfort zone. Ayaw nating mahirapan. Gusto natin lagi. Ang gusto ng ating laman, ang gusto ng ating maruming puso ay lagi na ibibigay. Subalit ang paglakad sa kabanalan at ang pagsunod sa Panginoong Yesus, lagi kaakibat ang pagtitiis, ang pag-uusig ng mga kahirapan, lalo po sa mga darating na araw na panahon na taon na kung saan ang iglesia ay diligligin. Ipapakita ng Panginoon kung sino ang tunay na sa Kanya. At ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay hindi magkakaroon ng katatagan upang manatiling tapat sa Panginoon. Ulitin ko po, ang mga umiibig sa sanlibutan na nagsasabing sila'y mananampalataya ay hindi magkakaroon ng sapat na katatagan upang pagtagumpayan ang mga paghihirap at pagtitiis na darating. Ang mangyayari po sa kanila na umiibig sa sanlibutan, sila po ay manlalamig sa kanilang pag-ibig at tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya habang hindi pa po dumarating ang mga panahon na yon, ngayon, ang araw na ibalik po natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Pag-ibig, maalab na pag-ibig na buo at solido. Pangatlo po na paghahanda na pwede po natin gawin, pananampalataya na handang ipagkaloob ng Diyos ang ating pangangailangan sa araw-araw. Ulitin ko po, pananampalataya na handang ipagkaloob ng Diyos ang ating pangangailangan sa araw-araw. Sabi po sa Mateo 6:19 to 21, Mateo 6:19 to 21, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tana at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yun. Ulitin ko po, mga kapatid. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. May tumutukoy po ito sa pag-iimpok ng kayamanan. Alamin po natin ang mga lalagyan ng mga pananalapi na ang Diyos din ang nagbigay sa atin. Kaya po ba natin maglaan ng pananalapi para po sa gawain ng Panginoon? O ang mga bagay na pinaglalaanan lamang natin ay ang mga bagay na narito lang sa buhay na ito? Mga kapatid, kung saan daw natin ilalagay ang ating kayamanan ay naroon din ang ating puso. Kung saan natin ibinibigay ang ating lakas, ang ating oras, ay doon din, naroon din ang ating puso. Hindi ko po ibig sabihin na hindi na po tayo dapat na mag-ipon. Hindi ko po ibig sabihin na hindi tayo dapat na magpakain sa ating mga anak. Hindi ko ibig sabihin. Ang ibig ko pong sabihin, nasaan ang ating prioridad? Nasaan ang ating pagtitiwala? Nasaan
ang mga bagay na pinapahalagahan natin? Ito po ba ay makalangit o makalupa lamang? Sabi po sa Mateo 6:24-25, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaari paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Sa mga talata po na yon, sinasabi po sa atin na ang labis po nating pagkabalisa sa bawat araw ang magsasahi sa atin upang paglingkuran po natin ang kayamanan at hindi ang Diyos. Ulitin ko po, ang labis nating pagkabalisa sa araw-araw nating pangangailangan ng pagdudulot sa atin upang tayo maglingkod sa kayamanan at hindi sa Diyos. Ano po solusyon dito? Pananampalataya. Pananampalataya na ipagkakalob ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Nasabi po sa Mateo 6:31-33, kaya't huwag kayong mag-aalala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nangbabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mga kapatid, pagtiwalaan po natin ang Panginoon na ipagkakaloob sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Unahin po natin ang kanyang kaharian, unahin po natin ang kabanalan, unahin po natin ang paglilingkod sa kanya, at ang mga bagay na ating ginagawa, ang ating mga hanap buhay, ang ating mga negosyo, ang ating mga trabaho ay pagpapalain po ng Diyos na sapat sa ating pangangailangan, hindi po luho, kundi sapat sa ating pangangailangan sa bawat araw na darating. At hindi po tayo mababalisa. Kung wala po tayong pananampalataya, kung wala po tayong pagtitiwala sa mga bagay na kayang ibigay sa atin ng Diyos, itutulak po tayo niyan sa sobrang pagkabalisa. At ang pagkabalisa na yan ang siyang kakain sa atin upang tayo ay maging alipin ng salapi. At maliwanag po sinasabi ng salita ng Diyos na ating pong binasa. Kung tayo may pag-ibig sa salapi, hindi po natin pwedeng paglingkuran ng Panginoon Diyos. Yan po ay magkalaban. Hindi po siya pwedeng pagsamahin. Subalit kung tayo po ay may sapat na pananampalataya at pagtitiwala sa gagawin ng Diyos, unahin po natin ang Panginoon at ang lahat ng ating ginagawa ay pagpapalain ng Diyos at magiging sapat para sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Mga kapatid, para po sa buod na mensahe na ito, nalalapit na po ang panahon ng matinding kahirapan at pagtitiis na hindi pa dinaranas ng tao at aabutin po natin iyon, humigit kumulang. Malaki po posibilidad na abutin po natin iyon. Yun po ay tatagal sa loob ng 7 taon at ang lahat po na nakikita natin ngayon sa daigdig ay baliwala kumpara sa mga paghihirap at pag-uusig na darating. Sinasabi ko po ito sa inyo ng matapat. Ang mangyayari po sa daigdig sa mga darating na taon, darating na panahon ay magiging pahirap ng pahirap. Hindi po sa pagaan, kundi pahirap ng pahirap. At ito po lahat ay nakasulat na sa salita ng Diyos, nakasulat na sa Biblia. At kaakibat po nating mananampalataya ang mga pagtitiis at ang mga paghihirap. At kung tayo po ay hindi maghahanda, kung tayo po ay hindi manunumbalik sa ganap na pag-ibig at pananampalataya sa Diyos, mapapabilang po tayo sa sinasabi ng Biblia na tatalikod sa pananampalataya at manlalamig sa pag-ibig. Nanganganib po ang ating kaligtasan. Nanganganib po kaligtasan ng ating pamilya. Magsisimula po tayo sa ating mga sarili. Kailangan po nating maayos ang ating personal na relasyon sa Panginoon Diyos sa lalong madaling panahon. Alisin po natin ang lahat ng ating tinatangkilik na hiwalay sa salita ng Diyos. Alisin po natin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Isuko po natin ang ating mga kahinaan, kasalanan,
sa Panginoon Diyos. Hilingin po natin na ibalik niya sa ating puso ang marugdog na pag-ibig sa Kanya. Sapagkat nasabi po ng salita ng Diyos, Jeremiah 33, masusumpungan nila ako kung hahanapin nila ako ng buong puso. Ang nais po ng Panginoon ay buong puso na paglapit at paghanap sa Kanya. Nasabi nga po niya sa Kanya pong dakilang utos, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito po ay panahon ng paghahanda. Ang taong 2020 ay panahon ng paghahanda. Ito po ay panahon ng pagdidesisyon na hindi ko ipagpapabukas ang aking pag-ibig sa Panginoon. Iaayos ko ang aking espiritual na buhay sa araw din ito, sapagkat sa mga darating na panahon, baka huli na ang lahat. Ngayon, ang araw ng pagtitiyak ng aking relasyon sa Diyos. Ipapanalangin ko po kayo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa iyong salita na pinaalala mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami dinaya, hindi mo hinayaan na hindi namin malaman na darating ang panahon ng matinding kahirapan at pag-uusig na babanat sa buong mundo, nahaharapin namin ng mga mananampalataya. At kung kami ay hindi magiging handa, kabilang kami doon sa mga tatalikod sa pananampalataya at manlalamig ang pag-ibig. Kaya hinihiling po namin, Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, tulungan mo kami, O Diyos, na ang aming pag-ibig sa iyo ay mag-alag. Tulungan mo kami, O Diyos, na ang aming pananampalataya sa iyo ay maging ganap. Tulungan mo kami na talikuran ang mga bagay na aming tinatangkilik sa sanlibutan, at tulungan mo kami na magtiwala na ang araw-araw namin pangangailangan ay kaya mong ipagkaloob. Tulungan mo kami, O Diyos. Bigyan kami ng kalakasan ng kalooban para sa pagtitiis na amin pong darating. Malapit ng sabanain sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na taon. Marami pong salamat, O Diyos. Iniiwan ko inyong pagbabala, ang inyong proteksyon sa mga nanonood ng araling ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa mga nanonood na hindi po nakatitiyak kung sila po ay ligtas, o kung meron po silang tamang relasyon sa Panginoon, kung meron po sa inyo ang nag-aalilangan pa sa kanyang kaligtasan, na baka hindi pa siya ligtas, nais ko pong sabihin sa inyo na mahal ka ng Diyos. Nais ko pong sabihin sa iyo na ibinigay ng Diyos ang buhay ng kanyang bugtong na anak upang ikaw ay maligtas. Kailangan mo lamang ay manampalataya sa Kanya, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa Panginoon Jesus, isuko ang inyong buhay. Aminin ang inyong pagkakasala upang ikaw ay maligtas. Juan 3:16, sapagkat iyon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. May kamatayan po na itinakdaan Diyos sa bawat tao, sapagkat ang lahat po ng tao, ikaw, ako, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po may kamatayan, kaya po may pagdurusa, may pagtitiis ay dahil sa kasalanan. Kung hindi po nagkasala ang tao, hindi po makakaranas ang tao ng mga bagay na ito. Subalit, salamat sa libreng kaloob ng Diyos. Ibinigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang Panginoong Jesus po ay nabayubay sa krus, namatay, 2,000 taon na nakalilipas, at nabuhay na maghuli pagkalipas ng 3 araw upang tayo po ay maligtas. Kaya po manampalataya po tayo sa Panginoong Jesus, hindi po sa anumang relihiyon o nakagawian o tradisyon, sapagkat sa Panginoon Jesus lamang po ang kaligtasan. Sabi po sa Juan 14:6,
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang kaligtasan po ay sa Panginoon Jesus lamang, hindi sa ating mabubuting gawa. Huwag po nating isipin na tayo mabuti. Huwag po nating isipin na sapat ang ating kabutihan upang tayo maligtas. Efeso 2:8-9, sapagkat tayo naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Ito po ay pananampalataya sa Panginoong Jesus ang kaligtasan. Kaya ngayon tayo po ay pinapipili ng Panginoon, buhay o kamatayan, buhay sa pili ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, pananampalataya sa Panginoong Jesus o kamatayan. Kung tayo po magpapatuloy sa kasalanan at hindi natin kikilangin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Kung nagnanais po kayo na tanggapin ang Panginoong Jesus ngayon sa inyong buhay, isuko ang inyong buhay sa Panginoon Diyos. Tutulungan ko po kayo na manalangin at paniwalaan po ninyo na anuman ang lahat ng inyong mga nagawang pagkakasala, lahat po yan ay lilinisin at patatawarin ng Diyos. Kung tayo po ay taos-puso na lalapit sa Kanya na may kababaan, nahihingi ng tawad sa Kanya pong paglilinis at tayo po ay tatanggapin ng Diyos sa Kanyang pamilya. Tayo po ay pumipit, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa pagkakataong ito na pwede po namin muling malasap ang biyaya ng kaligtasan. Ipinapanalangin ko po sa sino man nakikinig ngayon o nanonood, nakikinig o nanonood ng video na ito, dinadalangin ko po na ang Espiritu ng tunay na pagsisisi, pagpapakumbaba at kaligtasan ay dumani ngayon sa buhay ng mga nanonood. Marami pong salamat o Ama. Marami pong salamat, Banal na Espiritu. Inihiling ko po na ulitin ng nanonood na akin pong sasabihin sa pananalangin at pagiging po nilang personal na panalangin, paglapit sa Diyos. Ulitin po ninyo, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Ako po ay nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako'y makasalanan simula sa aking pagkabata. Nagpapakumbaba po ako at humihiling ng pagpapatawan. Linisin mo, O Diyos, ang aking isip, ang aking puso, ang aking labi, ang aking mga kamay. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Pinapatawad ko rin po ang lahat ng tao, mga pangyayari na nakasakit sa aking kalooban. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Tinatanggap ko po si Jesus bilang ang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa pangako mo ng buhay na walang hanggan. Hinihiling ko po ang pagkikipisan ng Banal na Espiritu sa aking buhay upang ako ay gabayan, palakasin sa pang-araw-araw sa pag-ibig at pananampalataya. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ito po ay dinasal natin gamit ang ating buong puso, gamit ang ating buong kalooban, nais ko pong sabihin sa inyo ang pangako ng salita ng Diyos. Sa Juan 1:12, sabi po sa Juan 1:12, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung ito po inyo pong dinasal ng buong pananampalataya, ng buong paglapit o papakumbaba, binabati ko po kayo po ngayon ay kabilang sa pamilya ng Diyos at taglay po ninyo ang Banal na Espiritu at taglay po ninyo ang buhay na walang hanggan. Hinihiling ko po upang lumakas sa inyong pananampalataya ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos sa bawat araw. Muli po, marami pong salamat sa panunood sa ating pong unang aralin. Para po ma-download, para po makuha ninyo yung dokumento ng aralin na ito, pwede po ninyong i-click
yung link na nasa ibaba at pwede po ninyo subaybayan ang ilang pang aralin na darating, na ang focus po ng mga aralin na ito ay patungkol sa huling araw. Marami pong salamat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Muli po ako po si Brother Francis.